Okay, record ko muna ha. Evening po, Miss Amor. Hi, magandang gabi po sa inyo dyan. Wala yung partner ko ha. Tulog yata kagabi, gabing-gabi na siya natulog. Pwedeng i-mute ko muna ang i-mute ko muna lahat. Teka, saglit lang ha. Okay. Oops. Nandiyan na. Okay, there you go. Yes. Okay, got it. Wala akong number niya eh. Sige po, kahit po wala po si Sir Ariel, mag-start na po tayo. At patingin naman ng mga magaganda at mga gwapong kaguruan ng Pilipinas dyan. Okay, so anyways, kung ayaw nyo namang magpakita, okay lang. So mga kapatid, may partner ako, si Sir Ariel, pero tulog yata, naka isang tawag na ako, hindi pa nagising ha. Sir Ariel, nandito ka ba? Wala. Okay. Anyways, mga kapatid, mga kaguruan sa Pilipinas, una ko pong sasabihin sa inyo, wala po akong agency kasi maraming nag-i-email kung anong agency ko raw, anong hawak ko raw na school. Wala po. Totaling wala. At hindi po kami may ma-recommend akong agency, pero po nasa inyo na po 'yon. Ang sa amin lang po, dahil nga may partner nga po ako si Sir Ariel, kaso nga lang wala siya rito. Ang aming kayang i-ano lang po sa mga kaguruan na gusto pong magpunta rito sa US ay serbisyo lang po ang aming may paglilingkod. At ang una ko pong, teka sandali lang, may isa pa. Okay. Mampashare po ng link. Saglit lang ha. Last na to. Teka, saglit lang po. Shhh. Jackie. Asan ba si Jackie? There you go. Come on. Nasaan ka na? Okay, last na to. See. Hindi ko pa siya makita. Wala. Okay, hindi ko pa siya makita. So mga kaguruan po, ang ipaglilingkod lang po namin ay halimbawa po, nais niyo po talagang magpunta rito sa US at decided po talaga kayo, ang may paglilingkod lang po namin ay i-market namin yung inyong resume sa mga schools dito sa US at may minimal po kaming charge na, at kung iniisip niyo naman po ay talaga may charge pala yan, pwede na kayo lumayas. Okay, joke po. Yes, pwede na po kayong lumayas. May charge pala yan na sige na, layas na po. Opo, kasi po ganito po yun. Kahit nga po sa mga nauna na po, hindi po talaga yung papitsi-pitsi lang po kami kung tumulong. Talaga pong nag-i-spend po kami ng oras kung sa mga nauna pong nakapag-attend ng Zoom, kung nandito po kayo. At talaga pong may oras po kami para sa kanila. At ang may paglilingkod po namin, kapag padala kayo ng resume, i-market po namin sa schools dito sa US. At aside from that, alin po ang gagabayan po namin kayo na mag-apply online through their system here, sa system po nila. At isa pa niyan, hanggang 5 interviews, pag may interview kayo po ng mga schools principal po dito sa US. Oh, nandito na siya, sent video. Oh, ito na, sandali lang siya. What's that? Sandali lang po. Yun nga po, i-market namin yung resume nyo. Tapos sisiguraduhin namin na ma-interview kayo, pero within 5 interview at hindi pa po kayo pumasa, kayo na po ang may problema noon. Kaya suko na po kami sa inyo.
At ang dapat rin po ninyong malaman, ang lahat na pumupunta rito, J1 lang po ang pinakamabilis na makarating kayo dito sa US. Pag sinabi po nating J1, isipin niyo po na 3 years contract lang po yun. Extendable for another 2 years, that will be 5 years. At sa 5 years na yan, talagang uuwi po kayo ng Pilipinas. Kaya po, mga ma'am, mga sir, kung kayo po ay maganda ng kita dyan sa US, mga bossing na po kayo, sa Pilipinas, at mga bossing na po kayo riyan, kaya mag-isip-isip din po kayo kung talaga po ba kayong naisin nyo pa pong pumunta dito sa Amerika. At hindi lang po yan, kung nagkataon kayo na ang inyong J1 sponsor ay 1 year lang ang ibibigay sa DS ninyo at ang school naman na pinapasukan nyo ay hindi kayo bet ng school nyo, pwede yung 1 year nyo ay uuwi na kayo ng Pilipinas. So sana po maintindihan nyo yan. At ang iba pa po noon ay okay. Ang iba pa po noon, pag 3 years ka, pwede ka ma-extend ng 2 years ng iyong sponsor. Pero pag ang school naman ay ayaw na sa'yo, sa 2 years na yan, dahil active pa po ang iyong DS, pwede kayo hanap ng schools. Hello, Sir Ariel. Finally, you are here. Okay, so ako po si Amor, pero sa Pilipinas, alam ko may mga co-teachers ako dito sa Maligaya na nandito po. Shout out po kay Ma'am Rowena, Baby Rowena Siva. Maybe, ewan ko kung sino pang nandito. I work in my Philippine school for almost 16 years. Tapos nag 1 year ako ng private. So 17 years ako. Pumunta ako dito sa US. At nakaalis ako noong 2016 at doon po ako sa Arizona. Unang punta ko rito ay sa Arizona po ako napunta. 3 years po yung DS ko doon. I supposed to stay with my employer for 3 years. Pero po nalipat po ako dito sa New Mexico dahil may snow raw po dito. Kaya hayun, to make the story short, nandito na ako sa New Mexico. Pero mga kaguruan, sa 3 years niyo po yan, kung talagang bet kayo ng principal at ang inyong sponsor, dapat po talaga na hindi kayo aalis sa inyong J1, sa inyong host school. Pero pag may problema, yun, pwede na po yun. At ngayon, ipakilala ko po muna sa inyo si Sir Ariel. Siya po ay nagtuturo din po dito sa New Mexico pero sa ibang school. Sir Ariel, it's your turn. Good morning po. Actually, may-email ako dito sa may nagsasend pa sa akin ng email sa so nire-replyan ko. So anyway, good morning sa lahat. I'm Ariel Aura po. I'm teaching here in New Mexico for almost 4 years. And I used to do po in right there din po in DepEd for 5 years. And so far, I'm okay naman po here. I'm having my J1 visa ever since. And good luck po sa inyong lahat. I know you are all aiming and dreaming to come here too. So you made the right decision. At yun nga po mga kapatid, kung talaga pong desidido kayo, yun nga, ang kaya naming iserbisyo po sa inyo ay to market your resume, tapos papag-fill upin namin kayo online. But we will be there with you guys. Hindi yung pababayaan namin kayo. Iga-guide namin kayo kung ano ang i-click, kung anong sa bagay, talaga naman kayong mga readers kayo, hindi naman kayo non-readers. Kaya nyo naman talaga. Pero po, aside from that, once na mapasok po kayo sa system nila dito, we will email the school principals, the school district to follow up your resume in their system para po kayo ay magkaroon ng interview.
At kung may mga katanungan kayo, pwede na po kayong magsimula. Please just click that raise hand para hindi po tayo doble-doble or walang choppy. Pwede niyong i-click yung ano dyan, raise hand. Kung may mga katanungan po kayo. May tanong po ba or talagang nagkahiyaan po muna? At saka mamaya ang dami nang magtatanong. Ano po, ma'am? May tanong ako, ma'am. Yes, sure, ma'am. Go ahead. Si ma'am. Oh, si ma'am Jo. Ma'am Jo, nandito ka na naman. Ano lang, kape latte. Tapos bilang mo na si Gabriel ng tinapay. Si ma'am Jo po ba ito? Ang magsasalita po. Okay po, sige ma'am. Go ahead po. Parang may mas Teka, sandali lang ha. I-mute ko muna siya ha. kaya nga. Okay, saglit lang po. Sa bagay, sa iba naman na hindi po makapagtanong, makinig lang din po tayo sa kanila. At kung pasok naman po yung tanong nyo dyan, teka, sandali lang. Pwedeng mag-mute po yung si Ma'am Desiree. Or mute ko na lang. Ayan. Okay. Okay, go ahead po Ma'am Jo. Good evening sa atin lahat, no? Good evening, ma'am, amor. Good So, ang evening. tanong ko lang po dito ay doon sa in-email mo sa akin, doon sa resume ko. So, i-state ko ba lahat yun? I-include ko ba yung sa public ko or just recent job? Include nyo na po lahat ng mga teaching experience nyo kung totoo naman po. Pero yung iba kasi may mga emergency contact pa. Huwag nyo nang isama yung mga emergency contact numbers nyo, mga person na yan. Kung kaya nyo pong gawin yung resume nyo in one page, that's better. Kasi po yung mga kano dito, mga kana po, tamad po silang magbasa. Kasi ganito yon, nag-retired ako sa public 2008. So, yung 2008 na yan, namatay na yung principal ko, wala na goodbye na siya. So, sino mag-certify sa akin? Sa division or doon sa division namin? Kung talaga pong nagturo kayo noon at may kakilala pa po kayong co-teacher, kasi hindi naman po sa lahat ng mga references nyo na ilalagay po doon ay tatawagan po nila. Dalawa, okay na po yan sila. Maglagay po kayo ng mga co-teacher yung buhay pa po. Sige. Opo, at saka po kung yung ibang schools po dito, kung talagang nagda-direct hiring po sila, kailangan nyo rin pong magpapatunay na kayo po talaga ay nagtuturo po. Sa mga nandito po, kailangan pong board passer kayo or let passer kayo or anong passer man kayo dyan. Sa Pilipinas, meron na ang naabutan ninyo. At least 2 to 3 year experience po. Kung wala pa po kayong 2 to 3 years experience, ano po muna kayo? Likom po muna kayo ng mga experience po ninyo. Kasi swerte na lang po kayo kung nakapag 1 year kayo at naha-hire po kayo. Okay. So, Tapos at least 3 references. Hindi lang po contact for reference. Dapat po meron po kayong letter of recommendation kasi on the process, hihingiin po yan sa inyo. pwede ba yung yung recently superintendent na mag-certify since ang record ko ay nasa kanila pa naman? Pwede po yun, ma'am. Retired na ako. Baka pwedeng pakiusapan sila. Ganun. Ano, ma'am? Pwede po yun, ma'am. Sige. Opo, pwede po. At ang ibigay niyo pong contact number, yun yung talaga pong makakasagot. Yung alam nga naman ibibigay po yung wala na dyan. So ibigay. Pwede Tatanong yung lang naman po co-teacher nila. ko na admin. Yung sa admin din dati magkakasama kami. Pwede ko siguro siya. Principal din siya nung nag-retired siya. Opo, Nauna tapos lang- abisuhan nyo na sila. Halimbawa po, pag may natanggap kayong email na they are going to interview you. So, Mhm. nyo na sila, oy baka tatawag ito sa inyo at magtanong tungkol sa akin kung ano ang mga itinuturo ko.
abisuhan nyo na sila. At Ah, mga kapatid, yung resume po ninyo, mm-mm. ilagay nyo po ang mga subjects na itinuturo ninyo. Hindi lang po basta English, kasi yung mga American, sabihin nila, anong English yung itinuturo mo? American English, British English. So ilagay nyo na English language, arts, reading and language, mathematics, social studies. Huwag mo na ilagay ang araling panlipunan dahil hindi nila maintindihan yan. At lagay nyo na rin yung GMRC or values education, mga ganyan. Pero ang pinaka-importante po nila talaga dito is teaching English language arts, which are reading and the language. Tapos mathematics, science, social studies. Yun Okay. po. Okay, thank you so much. So, I hope that magawa ko na lahat yung para isend ko na. Sige. Baka si Thank Sir you. Ariel may maidadagdag. Sa mga high school po dito na mag-a-apply, si Sir Ariel po ang magha-handle sa inyo. Lalo na po science kasi gamay na gamay niya ang science. Yes, ma'am. I'm a little bit busy. Nag-reply ako dun sa mga nag-i-email. Ma'am, active pa po ba tong link na to? Okay, kinlose nyo na. Pwede pong open muna kasi may mga papasok. Oh, sige. Okay, ayan. Okay. Okay, ayan na po. Dinidisable ko na, sir. Or, Okay. enabled. Dinidisable ko na para makapasok po sila automatic po, sir. Okay. Okay. Thank you po. So, sino pa po ang magtanong? Ako'y maglilitanya pa pagkatapos. No, I'm joking. Hello, ma'am. Ako po, Okay, ma'am. sino po yan? Yes. Hello, ma'am. Sino po ito? Teka, sandali ha. Hello, ma'am. Ma'am, sabihin mo po pangalan mo, ma'am. Si Mira Luna po ba? Yes, ma'am. I'm Oh, ma'am, pareho tayo ng pangalan, ma'am. Pareho ng kadugtong. avid fan kita. Oh, salamat po. Yeah. Ma'am, kanang Bisaya ako, ma'am. Oh, sige, sayahin na to, ma'am. Recently, ma'am, may nakatanggap ako ng job offer from Alaska. Oh, good. Can you thank you. Can you help me, ma'am, kung paano maghanap ng sponsor? Kasi nag-online kasi ako ng CICD. Hindi na Yes, sila ma'am. tatanggap for the second semester. So I am now confused. I do for the Amity. Ano pa yung isa? Hindi sila nag-reply, ma'am. Kailan lang Meron po pa yung ba? ano mo, ma'am? Kailan lang po yung offer letter mo, ma'am? September 30? September 30? Yes, ma'am. Email them, ma'am, kung talaga pong tatanggapin pa po kayo. Tapos hanap Yeah. ng G1 sponsor niyo po. Yung ma'am, yung principal, ma'am, we have constant communication through WhatsApp. But Okay. then the problem is when I register at CICD, typically they will respond for 2 to 3 days daw. So I was just waiting and waiting until now, ma'am, talagang they don't have the slot. So We will look for another sponsor, ma'am. Yeah. Ang daming J1 visa sponsors po dito, ma'am. So just emailed us, ma'am. LM po ba yan, ma'am? yeah, elementary, ma'am. Grade 6, ma'am, ang i-handle ko doon. Sige, ma'am. Email mo sa amin, ma'am, para We will look Tayo po. ng- Is a ay, sige. sponsor for you, ma'am. Madali yan. Okay, so ma'am, what would be my obligation, ma'am? ito, ang ano lang namin, Sir Ariel, gusto mo ikaw munang magsabi sa kanila? May message lang ako, ha? Yeah, sure po. Ma'am, bali kung decide ka na, email mo kami and then we'll start to work for looking for your visa sponsor. And then, ang gagawin mo lang, ma'am, keep on checking your email or maganda kunin din namin yung Facebook. Saan ka ba mabilis makaka-respond para malaman mo kung, kasi kung agad-agad to, dapat yung communication po instantly maka-reply kayo sa message. Most especially, na kayo, kasi once na makausap namin sila, kayo talaga mismo yung unang-unang gusto nilang makausap about it.
I'm still on Facebook, sir. I am Mira Luna ko. Mira Luna. Mag-communicate na lang po tayo sa email. Alam niyo naman po yung email address namin, ano po. Okay. And then Ayan. I did not find it. I can I have what's your email address, sir? Andyan po ma'am sa chat box natin ma'am, pindutin nyo lang po yun. Okay. So pag may Yeah. resume po kayo, pag may mga we have email address for our communication mga kaguruan. Kung may katanungan po kayo or kung ano man. Also, teka, mama. Email. Ayan. Okay, so habang nagbabasa pa po yan si Ma'am Luna, ano po, Yes. may tanong po si Sir Jose. Sir, ganyan po ang gagawin namin po sa inyo, sir, to find an employer. Kasi ma-market namin yung resume nyo. At yun nga po ang sabi ko, pag 5 times ka nang na-interview at hindi ka pa rin pumasa, pero grabe naman. Grabe naman kung hindi ka talaga papasa, di ba? So, pag 5 beses ka nang hindi na-interview, suko na po kami niyan ni Sir Ariel. Okay. Ma'am, may tanong po Ma'am. ako, ma'am. Mhm. Okay. Si Hanilin Cadaves po ito, ma'am. Tanong ko po, ma'am, marami na kasi akong nakuha na interview regarding with the preschool, ma'am. Ang problema, ma'am, pagtatawag na ako para sa visa sponsor, sabi nila, ang school ko daw na nakuha, hindi daw accredited ng ano ba yun, ma'am? International. Hindi ko po hindi ko Ma'am, po totoo po maintindihan yan, kung ano ma'am. ibig sabihin. Totoo Yes, po yan, ma'am. Kasi po may mga schools po dito na sila-sila lang. Tapos meron po talagang G1 visa sponsor na sasabihan na po talaga kayo in advance. Ang pinaka-importante po sa atin dito, ma'am, to go to the J1 visa sponsor, to find a J1 visa sponsor. Siguraduhin po natin na may offer letter kayo at makapaghanap tayo ng J1 visa sponsor dahil sila po ang makapagsabi na itong school na ito ay hindi accredited na mag-host ng isang teacher exchange. Sasabihan po kayo, kaya hanap po kayo ulit ng school na magbibigay sa inyo ng offer letter. Totoo po yun. Okay. Okay po, ma'am. Thank you po, ma'am. You're welcome. Required po ba license? Yung ibang mga J1 visa sponsor, when you try to apply online, nire-require nila yung driver's license. Pero marami naman pong iba na hindi. Kagaya sa akin, walang-wala akong kaperahan noong nasa Pilipinas pa ako. Sabi ng isa, required yung driver's license. Hindi naman po totoo. Pero yung iba talaga, require sila kasi hindi ka makakapag-move ng iyong application sa isang J1 visa sponsor kung wala yun. Ganon po. Okay po. May tanong pa po. Si Hello, Ma'am Ma'am. Honor. Good evening. Opo, sige po, Sir Erwin. Hello, everybody. I am Erwin Inargan from Cagayan de Oro. Ma'am, I just want to ask about loans like question ni Ma'am Mitch na pwede po bang maka-apply kahit merong loan sa private bank? Yes. Sir, pwede po. Kaya po sa Mhm. teachers po na nagpaplano, dahil naman po, hindi naman tayo pare-pareho mga Filipino, di ba? Hindi pare-pareho ang mga ugat. Yes. Yung iba talaga naiinggit na ikaw ay alis, kaya isusumbong ka sa mga napaglulonan mo, kaya pipigilan ka nila. Kaya be quiet lang po muna. Hanggang sa magkaroon na po talaga kayo ng plane ticket, nasa waiting area na po kayo, nasasakay ng plane, tsaka na po kayo magdal. Kung gusto niyo pong makaalis ng DepEd with clearance, ang number one, ang isang loan lang po na sisinglan nila, yung DepEd Provident Loan. The rest, GSIS at saka private lending company, wala silang hahabulin sa inyo. Pero tama si Mama Moore, huwag na lang muna kayong maingay kung may plan kayong Kasi I heard of some issue na dahil nalaman nilang mag-a-abroad si teacher, ang ginawa ni private lending is pinuntahan nila sa school yung teacher. Parang ginawa nila ng agreement.
Pero nagkakaroon ng agreement. So parang makakaalis naman kayo pero may papipirmahan sila sa inyo na guarantee or something na na ma-hold kayo or yung family nyo, alam nyo yan, kasi aalis kayo. So may mga ganong silang type ng action. So pero yung provident loan, sigurado ako kung aalis po kayo with clearance, maganda kasi yung may clearance din kasi hindi naman siya requirement actually sa immigration. Pero confident kayo makakaalis kasi once nahanapin yan sa inyo, at least may makita kayo. Pero hindi kasi lahat, kasi Mama More kasi, hinanapan talaga siya, ma'am, di ba? Tandaan nyo Oo, kasi na-offload ako kayo mga before. kapatid. Alam niyo naman po siguro ang ibig sabihin ng na-offload. Yun bang nandoon ka na, nakapag-check-in ka na, bagahe mo nandoon na, ang saya-saya mo na ng feeling mo. Tapos nung nandoon na sa immigration officer, kung ano ang hinahanap sa'yo, talagang hanapan ka ng butas na hindi makalayas. Kahit may visa, sana ako. Kaya, So depende, hindi sila laging consistent sa tanong nila. Like hindi pare-parehas yung tanong. Like ako hindi naman ako tinanong, pero I have my clearance. Ang isang sa maganda sa clearance po, pag nandito na kayo, makuha nyo pa yung mga benefits nyong natitira sa DepEd. Pilipinas. Like yung bonus nyo, kung may PBB, yan, makukuha nyo pa yan. Pero kung wala kayong clearance, hindi nila ibibigay sa inyo yan. Kukunin po nila yan. So ngayon, kung mag-clearance naman kayo, isa sa requirement nila ay dapat ay settled yung inyong DepEd Provident Loan. And then wala silang pakialam sa GSIS and other private lending company. at saka po, yung balak nyo pong mag-leave, para sa akin, mas gusto ay, Okay na resign. mas maganda rin yung mag-leave kayo kung bibigyan pa kayo ng 3 months na makapag-leave. Then after 3 months, mag-resign. Kasi po mga kaguruan, hindi naman po lahat ay pinalad po talaga na ay, punta na ako ng Amerika. Pagdating dito, luhaan pala dahil hindi mga ugali ng mga bata. So may chance pa po kayong bumalik sa DepEd po. At kung after 3 months at talagang palagay na po ang loob nyo, kayang-kaya nyo na po talaga dito, so file a resignation. Kasi po, pag nag-leave kayo, ang immigration officer din po, sasabihin nila, pag nag-resign kayo, sasabihin nila na, oh, do you know the concept of J1 Teachers Exchange Program? Tapos pag nga ka, dapat alam mo rin, kasi nga ang concept po ng J1 Teachers Exchange Program, talagang babalik ka for 2 years to share your experience here in the United States, dyan sa Pilipinas. At yun, masagot mo yan. Talagang maghanap kasi sila ng paraan na hindi ka lalayas eh. Tapos sasabihin nila, so you are resigned. How can you come back to your school to share your experience? So depende na po yan sa mga abilidad niyo mga kapatid. Kaya yan. Pagalingan na lang po talaga ng sagot. Kasi pwede lang, as a J1 kasi, when you go back in the Philippines after 3 years or after 5 years, automatic po kayong makakuha ng item from the DepEd Central Office para po makapag-apply. Kaya nga lang, pag mataas na po ang inyong position, balik po kayo talaga sa pinakababa. May nagsabi hindi na daw pwede yung leave sa Pilipinas. Mahigpit na daw yung CFO. Okay. Akala ko Commission on Filipino Overseas kasi wala naman silang pakialam. Yung PIDOS po ito, yung PIDOS na sinasabi nila. So kung hindi naman po sila papayag na ng leave, pero alam mo ba, depende lang din naman siguro yan sa pakiusap mo. Hindi, iba po yata ang CFO sa Central Office. Resignation talaga. CFO po, ito po yung sa PIDOS, sir. Oo nga. Yun nga, iniisip ko. Pero, pinapakalaman po ba nila yung kung leave? Kasi, parang okay lang naman kung ngayon. Kung resign naman po, yun, sabihin nyo na lang po na pag bumalik kayo, kaya nyo namang i-share. You can share even virtually, right? So, Hindi naman nila malalaman yun eh. Hindi naman nila kayo tatanong kung... Kasi ang PIDOS lang naman, aattend lang naman kayo ng seminar. And then after that, itatatak na yung sticker sa passport nyo. So,
I don't think may issue about sa leave. Okay lang ang leave. Nag-i-NRT na rin kasi yung CFO, Sir Ariel. Kaya, Naghihigpit na sila ngayon. Pero kung kaya niyo talaga, tapos kuha kayo ng permit to travel, kung leave ang inyong in-apply, resign naman, hindi niyo na kailangan ng permit to travel. Na ang approval niyan ay laging nasa boss, lalo na kung close kayo. Diba? Sabi, yung iba nga, ang pwede lang mag-leave head teacher, yung mga nasa admin position. Then the rest ng ibang teachers, hindi. May mga teachers naman na so parang lakasan lang din talaga sa taas. Ma'am, sir, depende kasi sir dahil I am a head teacher. Pero yung advice nila sa akin is really to resign. Halos No, I mean, no, retirement. Sorry, retirement talaga, sir. mas maganda kasi pag nandito na kayo, mahirap mag-ayos ng papers para sa ganyan. So mas maganda, lalo na po kung naka 15 years na kayo. Yeah. 15 years or more than, mas okay kasi mas malaki mawawala kung hindi nyo aasikasuhin yung resign. Pero for me, safe din naman na naka-leave. Kasi tama si Ma'am Amor, pag nandito na, depende sa paano nyo mahahandle yung first year. Kasi yung first year, adjustment period. So yung iba, hindi nila kinakaya, umabalik sila, umuwi sila ng Pilipinas. Oo. Sir, wala na. Sige Ma'am, po. wala na ba talagang pag-asa ang preschool major? Meron. Preschool, ma'am, Okay. marami dito, ma'am. Preschool. Ay, sandali lang. Preschool. Yes Kindergarten, po. ma'am. K-8 po ang kinikater po ng J1, ma'am. Hindi ba Okay siya? po. Hindi po kasali, ma'am. Hindi ako masyadong sa high school teacher ako. I mean kindergarten po, ma'am. Ma'am, kindergarten, demand po rito ang kindergarten, ma'am. Okay po. Kasi sabi mo kanina na English, science, math, akala ko, oh my God, hindi ka mo makasali. Di ba, Okay ma'am, sa lang. kinder, nagtuturo naman po talaga ng, ma'am, ELA, math, Opo, ma'am. science. Opo, ma'am. May Okay question po, magkano daw po ba ang salary according to, sino ito? Si Sir Ramon. Depende po sa mga schools, pero ang standard po dito sa New Mexico ay parang ganito po. 40, 50, 60. Level 1, 40,000. Level 2, 50,000. Level 3, 60,000 annually. In dollars po. So ganun po ang range niya. Pag halimbawa naman po ay yung mababa lang sahod ninyo, depende naman po sa cost of living yan sa state kung saan po kayo maa-assign. Sabihin nyo, ay mababa lang yung sahod ko. Pero baka naman po napunta kayo sa bundok na yun. Hindi na po kayo pwedeng mag-shopping, hindi na po pwede kayong magwara-wara sa business. Nakaipon talaga. Kaya yung mga yung iba pala mga kaguruan ha, huwag niyong isipin na Amerika is walang bundok. Asawa na ako sa bundok, ma'am. Ay, marami dito, ma'am. Baka doon po kayo mapadpad. Probinsya. 26 years ako sa bundok. Huwag niyo pong isipin na, Amerika na ako, punta na ako ng Amerika. No, kasi baka... Pero kaya sa bundok, ma'am, maraming opportunity. Yun nga po, kaya yung iba kasi iniisip nila Amerika na po daming mga ilaw, mga building, pero hindi po kasi pag na-assign po kayo sa remote area, kung happy-go-lucky kayo dyan sa Pilipinas, malungkot. May follow-up question si sir. So the net salary depends on your lifestyle. Yes po sir. At saka sa state din, like kung nandito tayo sa New Mexico, sa Arizona, yung sa Texas, yung mga malalayo sa mga developed talaga na states, malaki yung net. Mas mababa yung sweldo dito sa state na to, pero mas malaki yung net compared dun sa mga ang tataas talaga magpasweldo like California, Maryland, yan. Matataas naman masyado yung cost of living nila. So ayun yung maganda po dito sa mga states kung nasaan kayo subjectly or planong mag-apply. So yes po, tama po. Kaya lang automatically
dito sa States, kung malaki yung sweldo nyo, automatic malaki din yung mawawala. Unang-una sigurado yung sasakyan. Kasi dito, hindi pa pwedeng wala kayong kotse. Hindi, pwede naman kayo sa isang taon, like ako yung experience ko before. 1 year kaming walang sasakyan kasi nakikisakay kami. May mababait na mga Pilipino dito. Napakabait for sure. Even hindi teachers, like mga nurses lang, makilala nyo lang mababait sila. Pero nakakaya naman kung parang habang buhay, makikisakay yung mga abala like, pwede ba magpahatid sa grocery store? Pwede ba magpahatid sa church? Pwede bang pasabay sa ganito? Parang mahihiya kayo. So, wala kayong choice. Kailangan nyo talagang kumuha ng car pag nandito na. Unless yung bahay nyo is nasa tapat na nun yung school. Pero, paano yung grocery? Kasi malalayo yung establishment. Hindi po katulad yan sa Pilipinas na konting lakad lang. Andyan na yung accessible na lahat yung yung market, yung church. Dito po, malalayo. Kahit pa sabihin 10 minutes drive lang, malayo at saka malamig. Hindi nyo kakayanang lakarin. Kung hindi naman sobrang lamig, sobrang init naman po. Correct. Tsaka meron dito how long will, teka, una muna tayo doon sa hindi pa natin nasagutan. Teka, magkano salary range, tapos na tayo niyan. BEd is po. Sir, Ma'am Mitch, SPED po, kung kayo po ay SPED teacher, super need po nila. Apply na po kayo. So the net salary depends on your lifestyle, that's correct. Do you have an idea po, ma'am, kung paano po mag-apply sa US Virgin Islands? Sir, as of now, kami po, Sir Ariel, ay nagkikater lang po ng New Mexico, State of New Mexico, Texas, Arizona. Pero po kung kayo po ay ma-interview from other states, susubukan pa rin po namin kayong tulungan sa abot po namin sa abot ng aming makakaya. Yung 3 states po kasi gamay po namin. Sino pa ito? Sir, pwede po kayo, kaya ako, I'm teaching technology in livelihood in education. Sir, ang talagang makakasagot po niyan, just try. Just try to apply online. Kasi po, ang magdidesisyon naman po talaga niyan ay ang school principals. Just try your best during your interview. Galingan nyo na lang at sabihin nyo. Kasi dito pag sinabi mo sa technology ka, good ka sa technology, gamit na gamit dito po yung computer at kaya sa nila dito mga locals, wala po silang gaanong tiyaga. Meron nga pong naka-assign sa computer room, hanggang computer lang naman sila. Unlike nung ako ay nasa Arizona pa, yung principal ay gusto niyang yung naka-assign sa computer, not just only to fixing the computer, just to turn on and off. Kailangan yung mag-assign ng mga lessons, kung ano ginawa ni teacher, class advisor. Yun, gamay niyo po yun. So, siguro naman, try niyo lang po, sir, Ma'am Cherin, yung swerte niyo, try niyo lang po. Sino pa ito? Sir, di po ako agad pass. How is the process po sa inyo? Ano po, mga documents, ayusin namin. So, we need, ano ba yun? We need what? So, ganito po, mga kaguruan. Ganito po, kami ni Sir Ariel, sinabi po namin sa inyo na i-market namin yung resume nyo. So, we're going to try our best na ma-interview kayo for 5 schools. At gagabayan po namin kayo to apply online to their school systems, yung profile nyo po. At sa 5 na ma-interview kayo, so 1, 2, 3, kung third interview pumasa kayo, so okay na po yun. Ang charge lang po namin doon is $100 or 5,000 pesos to market your resume. So kung halimbawa na approve kayo or nagkaroon kayo ng offer letter sa pangalawa at hindi nyo nagustuhan yung school, so pwede pa rin po namin kayong i-cater to find you an employer here. At pag naka-5 na talaga, sorry na kung talagang wala po kayong swerte. Ito po At may question. non-refundable po yun.
yung 5,000 na bibigay or ano nyo sa amin. Kasi po, honestly, ako, si Sir Ariel, we spent not only like 1 hour, 2 hours with applicant just to market the resume. Ma'am, magdagdag ako dyan ng ano, para for clarification lang, ano po. So ayun po, parang help lang po talaga to. Yung hindi po kami sumisingil ng placement fee or whatever. Parang tip lang po ito. Like $100 is parang wala masyadong ano, like kape, pangkape lang po talaga. And then yung $100 na po yun, hinagahati pa po kami ni Ma'am Amor. Parang ano, just a reason lang ba like yun para bumangon ako ng higaan. Or minsan tawagan ako ni Ma'am Amor, galing ako sa work pagod, may training ako maghapon ng tawagan ako kay Ma'am Amor. Sir Ariel, i-zoom link po doon, then i-assist mo sa ganito ganyan, 'di ba? Kasi kung parang walang ganon, parang I can easily just say or talk to Ma'am Amor na siguro sa isang linggo na lang pagod ako eh. Parang kahit maliit lang yung value na yun, may meron ng dahilan na oh my god, hindi ko to pwedeng hindian na kaya kasi nagtong teacher na to kahit papano. Sa inyo dyan, nagbayad kayo. Pero dito sa amin, yung value po ng amount ng pera na yan ay hindi po yan bayad. Pang ano lang yan, Starbucks. Po. Pero yung At saka po, 100%. at saka po mga kapatid, excuse me, Ariel ha. Nung umalis po ako dyan, duwan po ako ng agency. So yung agency po, pinag-lending po ako. Binigyan nila ako ng lending firm to pay my placement fee. Pero nag-loan ako, akala ko sa akin mapunta ang pera na maluloan ko. Hindi, direct to the agency po yun. And that was like 12,500. Sa agency lang po lahat yun. Pero yung mga gastos niyo like passport, pagkuha niyo ng passport, sariling bulsa niyo po yun. Hindi niyo po yan makukuha sa lending na perang makukuha niyo. So mga NBI, birth certificate, kung ano pang mga lalakarin yung bayad sa embassy, sariling bulsa niyo po yan. Basta ang 12,500 talagang iwanan niyo sa agency, ako noon binigyan lang nila ako ng 700 as my pocket money na makarating dito sa US. Ma'am, saan po namin ibabayad or saan po namin ihuhulog ang $100 po? Contact na lang po tayo through email, ma'am. May email ad po akong pinasa dyan. So, yun po. Doon po namin ibibigay sa inyo yung account number or kung paano po kayo magbayad. Okay po, ma'am. Thank you. Ma'am, ito po may question. Ma'am, okay na po pala lahat po yung nag-email sa akin. Naka-ina po dito sa meeting. So, if you want that's good. close the meeting link, okay lang po. And may question dito. From Noreen yan, how long will it take the employment processing going to US po and how much will be the submitted expenses? Is there a cut-off age? Una-una po ma'am, yung process ay depende po. May employer kayo, then start na yung process. Importante may employment offer po muna kayo, may job offer muna. So hanggat wala kayong employer, hindi kayo mag-i-start ng process kasi yung mga kailangan yung i-prepare dyan, like for certification, pwede nga kayong makarating dito kahit wala kayong license, dito na lang aayusin eh. So importante talaga yung employer and then after that yung visa sponsor. Then how much yung estimate na magagastos? Sa visa, kasi kayo mag-shoulder niyan, swerte kung may matapatan kayong employer na sasagutin nila yung visa fee nyo. Pero usually kahit sagot ng district or ng school, at first kayo ang mag-shoulder muna ng bayad sa visa and then dito i-reimburse na lang sa inyo yan. So, ang gastos po sa visa is kung 1 year ang visa na maibibigay sa inyo, that's around like 1,000 to 1,500 yung in dollars. So I mean that would be 50 to 60,000 sa 1 year yan. Kung ang nabigay sa inyo ay 3 years, which is maganda naman, ako yung 3 years kasi agad yung nabigay sa aking visa, way back 2018, ang binayaran ko po is $3,650. That's almost 200,000 po sa pera natin sa Pilipinas. And don't worry kasi by that time, wala akong pera nung sinabi nila sa akin na bayaran ko yung
amount na yan just to release the DS 2019 na subject for approval sa embassy. Kasi yung DS 2019 good as visa na siya eh. Ipapa-approve mo na lang siya sa US Embassy. Ngayon, how come na nakapunta ako dito? Wala pala akong pera that time. So, mayroon tayong word na utang. So, utang pa rin. So, kung wala kayong friends or kakilala or someone na kaya magpautang sa inyo ng ganun kalaki, don't worry po kasi may mga lending. Or by the way, mahirap nga pala kasi kailangan bayad muna yung DS 2019 bago i-release and then tsaka kayo punta ng embassy. Siguro, kailangan ngayon pa lang maghanap kayo ng kung may lending pa kayo na pwede nyong mautangan later on, i-hold nyo muna yon para doon nyo gamitin. And then, or kung may relatives kayo, then ang assurance niyan kapag natatakan yung visa nyo, yung passport nyo ng visa, may mga lending, marami pong lending sa Manila na willing silang magpautang sa inyo. So bago kayo umalis ng Pilipinas, may pera kayo and mababayaran nyo yung inutangan nyo. Siguro sa ngayon yan yung importanteng yung ihanda. Yung may mautangan kayo ng ganong amount na at least 200,000 that's only for visa. So ayun po. Ano pa yung isa niya? May cut-off. Hello po. Wala pong age limit dito sa US. Hanggat kaya nyo kahit 75 or 80 years old na kayo, makaka-work kayo dito. Yes, opo. At saka po, yun, wag pala dahil wala akong pera, ano yan, may bayad pala yan. Yan, try niyong mag-loan. At saka hindi naman po talaga yung bayad niyo, yung kabuuan. Unlike lang sa akin, nung nag-agency po kasi ako, yun, ang gastos ko lang, passport, birth certificate, NBI, mga lakad-lakad, bayad sa US Embassy, pag nagpa-schedule ka na ng interview mo, at yung placement fee ko kasi dumaan ako ng agency. Pero kung talaga po sariling nyo lang at talagang direct, sabi natin direct, tapos tsaka kayo maghahanap ng kung sino mang tutulong sa inyo, konti lang po ang babayaran nyo. Unlike sa agency na napakamahal po talaga. Hello po. Pwede po magtanong? Yes, Ma'am Raquel. Tanong ko lang, mas okay po ba na magpa-evaluate na po agad ng mga credential po sa West or sa Spantran before before po mag-apply? Before i-send ng resume po. Maganda rin po, ma'am, kung talaga pong may pera na kayo, magpa-evaluate na kayo kasi nga po, i-apply namin kayo through their school system para pasok po yung profile nyo. At one of the requirements po nila, kung may po kayo to teach dito sa US. At kung nakapag-evaluate kayo, after that, apply na kayo ng certificate sa state kung saan nyo gusto. Yan, mainam po yan. Kung talagang may pera kayo, ipa-evaluate nyo na habang naghihintay kayo ng employer. Yes, but not a requirement. Makakapunta kayo dito kahit wala pa kahit hindi pa evaluated yung TOR. Pwede kasi, kasi dito na yung mga na-hire, nakakapunta na sila dito and then dito na nag-i-start yung processing para sa certification. Okay, sir. So, pwede po pala yun, kung halimbawa ma-hire na tsaka nandiyan na sa US, pwedeng dyan na lang ipa-evaluate yung TOR, yung mga TOR. Pwedeng dito na, pero malakas din po ang laban, or I mean, kung ipa-evaluate ko. Pero kasi pag nagpa-evaluate na kayo, pwede nyo nang idiretso yan for certification. So, pag nagtanong ang employer or pwede nyo na ilagay na may mga fill upan kayo sa sa mga link na isi-send namin sa inyo. So pwede niyo ilagay din na is this certified or are you certified teacher in New Mexico already? So check, mag-a-appear na sa kanila, may lisensya na pala to dito sa New Mexico. So ano rin talaga siya, advantage din, pero not necessary. Sa mga wala naman po ipakaya, job offer or offer letter, pinaka-importante po, tsaka na lang po yung certificate na yan. Kasi po yung inyong license at tsaka yung good outstanding nyo sa inyong PRC, good as out of state license nyo na po yan or out of state certificate. Yeah, for reciprocity. So 1 year po yan, pagdating nyo rito, within 3 months, pwede na kayo mag-start to apply a certificate. Ito po ma'am question. BS Industrial Education po natapos ko but I took units in BS Physical Science. Kaya na din po ako sa MAED. Ayun po sir, yes po. Kung nag-units na po kayo na education,
okay po yan. Qualified po kayo dito sa US mag-apply ng teaching profession. And advantage po na meron kayong master's or master's unit or master's degree kasi makakadagdag yan sa salary nyo. Pero kung wala namang master's, okay pa rin po. Okay pa rin po na maka-apply at makakarating kayo dito kahit wala kayong master's, kahit wala kayong ni units, okay lang. Hindi po necessary ang masteral as long as let passer kayo. 2 to 3 years experience kayo, good to go na po kayo niyan. At saka mayroong tanong dito, ma'am, sa summer included sa salary na yearly. So dito po, pag nabigyan na po kayo ng offer letter, make sure na nandoon po yung grade level na tuturuan nyo. Kung ang salary nyo po for annual salary, nandoon po naka-state po. At yung annual salary na po yan, kasi 10 months tayong magtatrabaho dito sa US. So halimbawa, pag bibigyan kayo ng 50,000 a year, it will be divided into 12 months. Yung iba, nag-divide sila ng 24 months. Magiging 25 months pa yan kasi meron tayong buwan na mayroon 3 times kang sasahod sa isang buwan. So 25. At kagaya dito sa akin sa New Mexico, halimbawa 25 months yung salary ko. Pero June 15 pa lang, may natitira pang 5 salary, ibibigay po. Pero nung nandoon po ako sa Arizona, divided nila na months. So iniwanan nila talagang up to the year that you will go back to them, tuloy-tuloy ang iyong sahod. Yearly kayo ang kontrata mo. Ano pa ito? Ma'am and Sir, GH science teacher po ako, but then gusto ko mag-apply sa elementary. Okay lang po ba yun? So sir, sino ba ito? Si Ma'am Rachel? So just stay in your objective, in your goal na yun, gusto nyo makapagturo ng elementary o ang inyo pong ay GH science po. Iba kan sila ng I-mute ko muna si Ma'am Jovelina. Okay. So, tanong pa po. Kailangan po bang may masteral degree? Hindi po necessary yan. Pwede kayong mag-apply dito kahit wala pa po kayong masteral units. Kailangan po, okay. Is it possible to apply if you are currently in the other country? Pwede kayong mag-apply. Huwag nyo sayangin yung chance nyo at yung sahod nyo sa other country. Just make sure na may offer letter na kayo, may DS na kayo, then go back home dahil po ang inyong interview is US Embassy Manila. Doon Ma'am, po, sino po magbigay ng DS 2019 po, ma'am? ang J1 visa sponsor po, ma'am. Oh, okay po. Opo. Tapos face-to-face classes na po ba or virtual pa po? Dito sa amin, halo po. Last 2 years, nag-virtual kami. Tapos last year, totaling nag-virtual class kami up to April. Tapos April to May, bumalik kami ng one-on-one. Pero yung mga estudyante ay may choice na pwede silang mag-virtual. Pero ngayon po, bumalik na po kami lahat face-to-face. Tapos yung iba lang, napipili lang silang mag-virtual dahil po may COVID positive po sa klase nila. May tanong, can we go home ba while under contract? Wow, gusto ko tong si Sir kasi advanced siya mag-isip. Yung question niya, nandito na siya. Pwede po. Nakaka-uwi po kami ni Ma'am Amor while under the contract. Pwede po umuwi. Like, kahit Pasko, umuwi kayo. Thanksgiving nga, nakauwi ako like November. So, Thanksgiving break, Christmas break, or summer vacation, pwede po. Yung sagad, yung 2 months. Umalis kayo Your dito own ng expense. yes, on your own expense po. So, kung May, uwi na kayo ng May, balik kayo dito August. Kung ano yung opening ng mga school, pwede kayong bumalik ng ganun. At saka po, kung may J1 visa sponsor kayo, make sure na they sign. Communicate with them. Yeah, you have to communicate with them dahil may pipirmahan sila para you are allowed to go home. Pag wala yun at nandoon na kayo sa immigration officer, ay wala pala akong pirma. O tapos Ma-hold, hindi ma-offload kayo, ma-offload kayo.
Hindi So, talaga kayo kailangan nyo pa rin tawagan yung visa sponsor and then magpapadala Let them sila know. parang pipirmahan nila yun. Kailangan may pirmahan sila sa DS. So kahit ma-approve po yung visa nyo, yung DS 2019, bit-bit nyo po yun kasama ng passport. Hindi po yun mawawala. Another question, sir. I'd like to apply specifically in Arizona State. Ma'am and sir, can you help me with that? Yes, ma'am. Yes, ma'am Charm. Ang kinikater po namin, talagang damay namin yung New Mexico, Arizona, at Texas po. So, pasok po kayo dyan. I heard po about i-market nyo ang resume ko. Yes. Sino to si Ron? Lalaki ba ito? Babae? Yes, i-market po namin, sir. Yan po ang servisyo namin na may paglilingkod po sa inyo at the cost of $100 or 5,000 pesos. At kung may offer letter na po, ito ganito klaro ha, para walang plastikan. Kung may offer letter na po kayo, marami po tayong mga YouTube videos to watch. Meron tayong, kaya nyo pong i-do it by yourself talaga. Sabihin yung, kaya kong maghanap ng aking sariling J1 visa sponsor. Kaya kong magpa-evaluate ng aking credentials. So kaya naman talaga. Pero po, halimbawa, nagpa-market kayo, tapos kailangan nyo magpa-evaluate ng credentials at gusto nyo ng servisyo namin, yun, ang charge pa rin namin ni Sir Ariel niyan is $100 po. At nakapag-evaluate na kayo at gusto nyo magpa-certificate ng state license certificate, we are going to charge you another 100 po. Sa lahat po ng maitutulong po namin sa inyo, ganoon po. Ma'am, isa pang question. Ma'am, sa summer included sa salary na yearly? Yes po, kasama na po. Pag basta sinabing annual yung salary, 12 months po yun. Yung sinabi ko kanina, yung range like for level 1, 40, level 2, 50, level 3, 60. Annual na po yan, 12 months. At wala pong Christmas bonus. Pero kung may mga tatanggapin kayo na mga extracurricular like mga coaching or advisor or sponsor dito, kasi ang coordinator sponsor ng team. So like if you're going to accept science sponsorship or being chairman, may extra bayad po yan. Like ako po, coach po ako ng STEM classes ko, or I mean yung tinatawag na may sa club dito. So binabayaran nila ako ng extra about it. Malaki rin ha. Parang half ng salary ko sa Pilipinas, yun yung binibigay nila sa akin annually. So like for example, if teacher 3 kayo or teacher 2, so may dagdag na kayong 2,000 dyan. Then if there's another coaching na tatanggapin kayo, another bayad na naman yun. So bawat extra work na binibigay sa inyo, binabayaran kayo. Ganyan. At training, seminars, kung halimbawa, you have in this training, babayaran po kayo. Yan po ang maganda dito sa Amerika. Abalahin kayo ng summer, ng weekend, babayaran kayo. So kung may mga training na walang bayad, hindi ina-attenan dito po sa US ang training na walang bayad unless voluntarily gusto nyong umattend. Kayo po ang babayaran, pati pa yung hotel nyo, and accommodation. Covered, yes. Covered. Pati mileage nyo sa car, yung gastos nyo sa gas nyo, ibabalik sa inyo. When will we pay $100? By the time we get the job offer? No. The time that you are ready and the time that you are already paid with your $100, we will start to market resume. We will ask you to come online with us through Zoom para po makapag-fill up kayo ng kanilang application online. At mapasok kayo sa kanilang school system. Another one. Okay lang yan, ma'am. Answer. 100 as long as we can reach. Yes. At hindi naman po talaga siya. What is $100? What is 5,000 pesos ha? Pero alam ko, noon talaga, hirap din ako. Kahit 1 kilong bigas, that was only 35 pesos. Hirap po talaga ako noon ng bumili. Kasi for the next meal na yan ha, alam ko, naiintindihan ko yan. Pero lang sa amin kasi mga ma'am, mga sir, we are going to charge in advance because I believe Sir Ariel, I trust Sir Ariel that he is really a good partner to me in this service na i-offer namin sa inyo. Pwede kayong makapagtanong through my FB page kung tanggap lang po ba kami ng tanggap ng bayad nyo or we really work
for you guys. May nadi-deny din po ba sa US Embassy? Yes, meron po. Huwag po kayong mag-expect na hindi kayo madi-deny, pero you can apply again. You can schedule your interview again, but you need to pay again. Magkano na bayad ngayon? O before, parang 8,000 pesos yung service fee. Hindi, Yeah, but service fee is different than the US Embassy usually, interview. ma'am, yung ba yung sa embassy, yung DS-160? Mm-mm. Kasi kung DS-160, usually, yun din yung presyo eh. DS-160, $160. Service fee na, yun din yung presyo. So, kung DS-160, parang, I believe, $160 pa rin siya. Pwede kayo magpa-interview ulit. 3 times, ma-deny na kayo, 3 times kayo nagbayad, sumuko na kayo. Ano lang naman yan, iingatan nyo po yung background, nyo. So, kung wala kayong kaso, diba? Tapos, ano pa ba? Alam ko lang confidence sila dapat, ma'am, sa sagot nila sa embassy. Dapat wala kayong mas maganda maging honest kayo. Wala kayong kasi yan eh, alam nila yan eh. Parang expert sila pagdating sa test. So mas maganda honest dapat kayo sa mga sagot nyo. At saka bago po kayo isasalang, meron silang ibibigay sa inyong booklet po. Basa-basahin nyo po yun kasi yung tanong po nila from your DS, your application online, at saka po sa booklet na yun. Kadalasan po doon ang mga tanong. Don't worry po, ang sagot nyo naman ay hindi kailangan pang Miss Universe. Yes and no lang ang isasagot ninyo. Pag tinanong kayo, tsaka kayo mag-explain. Huwag nyo nang itodo na hindi naman kita tinatanong, bakit ka pa may dagdag? Ano mong sinasabi? Denied ka nga. Ganyan. Reject nga to, ang daming sinasabi. Teka, naka 41 new messages na tayo. Sandali lang. Mine, okay, mine na din. How about yung teaching license and fingerprinting po? Will you be able to assist us? Yes, as what I have said, Ma'am Ann, sa lahat po ng i-aas niyong favor sa amin, we are going to charge that for $100 or 5,000 pesos. Hindi na po kayo lugi dyan, ma'am, kasi nga po, unlike na magbayad kayo ng 12,500, sa akin, iniwanan ko sa agency. Si Sir Ariel, sariling sikap niya. Di ba, Sir Ariel? Yes. Kaya hindi na po kayo niyan lugi. Will you, how about you? Okay, tapos na tayo dyan. Ma'am, teka, baka akalain unlimited yung 5,000. Ano lang po, marketing of your application, processing ng credential, and then visa sponsor. Bale, no ma'am, tama, 3 lang. Credentials, job offer, credentials, certification. Kung magpapa-assist kayo sa amin ng housing nyo, magpapahanap kayo dito, ma'am, hanapan nyo naman kami ng housing. Kasi dito po talaga may advance, may papermahan, may kontrata na lahat. Kasi sa J1 po, ang isa po sa mga requirement, meron kayong tirahan na po dito. So yan lang po, yan ang i-charge namin, another 100. We are going to arrange it here for you. So yan lang po ang charge namin. At automatically mapag ganyan, pwede natin silang sunduin, yan, kung sundo po, libre na po namin sa inyo yan, yung sundo. Kita tayo sa California, kung saan man kayo. Pag dito lang sa New Mexico, kita-kits! Sa airport. Libre na po yun. Idadalhin na po namin kayo kung saan man kayo. Destination. Sana all, ma'am. Kaya yan po, ma'am. Kaya po yan. Be positive po. Almost Yes, ready ma'am. na po papers ko, ma'am. Waiting na lang po sa World Education Services na TOR ko. Ma'am, waiting po. Mas maganda. Good for you po. TOR nyo na ipapasa nyo po. Make sure na meron kayong... Kukuha ko yun sa university ng inyong TOR. Make sure na nakasold po siya. Mayaman to si Sir, West talaga siya. World Education Services talaga siya. Mahal ang bayad dito eh. What requirements do we need before the interview, ma'am, sir? Sir, ang requirements niyo po, isa na po yan ang yung DS 2019, ang inyong resibo po ng binayad niyo for appointment ng visa interview, yung job
offer niyo po, yung kontrata niyo po, kung tawagin, passport of course. That is actually okay, ma'am, 100. Yeah, it's not even enough. Yes, you What are right, sir. requirements do we need before the interview, ma'am, sir? Sa ngayon po, ang importante, makahanap po muna tayo ng employer. Kailangan ma-market po yung inyong resume, and then pag may na-interview na kayo, then that's ready for another process. When po kami magbabayad ng $100? If you are ready, sir, ma'am, kung may pera na po kayo, go na po. Question lang po, yung nabanggit niyo po kanina, yung iba po nabibigyan ng 1 year lang po na visa. Saan po sila nagbe-base po noon? Bakit po yung iba 1 year lang at yung iba po is 3 years? Ganito po, sir, ang J1 visa po talaga is 3 years. Pero ang DS, pag nagkataon po kayo na napunta kayo sa isang J1 visa sponsor na nagbibigay lang po sila ng DS that is good for 1 year, renewable po siya for 3 years or extendable for another 2 years, magiging 5 years. Meron din po mga J1 visa sponsor po na nagbibigay sila ng 3 years. At the end of your 3 years contract of your DS, you need to go back home and they're not going to renew your DS. But since ang J1 po, Teachers Exchange Program visa po ay extendable for another 2 years, be smart and find another school to make your DS active for another year. Ma'am, ito po, may question. Ma'am, with PM po, paano po kaya kung major in English pero currently teaching MAPE? May units po kayo ng MAPE? At least 24 units na nire-require nila, ma'am, dito sa New Mexico. Sa Arizona po ba? And Texas? Ganun din, parehas lang? Yes. Yung MAPE nyo po, hindi po yan nila alam kung ano ang MAPE. So don't abbreviate po. Lagay nyo po lahat yan kung ano yung ibig sabihin ng MAPE na yan. Nakakapasok naman po yan dito ang MAPE teacher. May mga MAPE teachers dito, pero yes, tama si ma'am. So, alin do, pwede, sa application naman sa credential tatanggapin yan lahat. So, isang subject dito dyan sa 4 na yan, isang teacher yan. So, meron na kayo agad 4 na pwede apply. Meron kayong music, arts, PE, at health na endorsement na pwede nyo mapasukan. But then, dapat po at least meron kayo dyan 24 units sa subject po na yan. Kasi, or else, sa sa English, pwede pa rin kayo mag-apply kahit hindi English yung tinuturo nyo, makakarating kayo dito. So, manimbang po kayo. So, alin dyan talaga ang gusto ninyo. Kasi kung gusto nyo talaga yung music, arts, PE, health, I would suggest na mag-units po kayo ng 24 units. Pero kung hindi naman, yung English, makakapasok po kayo dito kahit hindi kayo nagtuturo ngayon ng English. At saka kung ang offer letter niyo po ay to teach kinder, first grade, second grade, third, fourth, fifth, sixth, wala pong departmentalized dito sa school namin ha. Lahat ituturo niyo po yan. Depende lang po yung, meron silang tinatawag dito na TEWA class or Spanish class, yun napupull out yung estudyante nyo or ihahatid nyo sa teacher nila. Meron din kaming art teacher, yun, ihahatid nyo sila sa art teacher. At PE teacher, meron silang library. So kahit sa inyo po sila for almost the whole day, pero may mga planning period kayo. Planning period nyo yan kung ihahatid nyo na sila sa art nila, sa PE teacher nila. So hindi po talaga totaling whole day kayong magtuturo sa kanila. Sino pa ito? Alam nyo ba, meron kaming art teacher dito, Filipino siya. Kasi nga hinahatid ko yung aking estudyante during their art. Ang talagang tinuturo nila, hindi kagaya ba sa atin talaga na talagang nag-prepare lang siya. Halimbawa, plano niya for today to make, to let his children to make a caterpillar. Gupit-gupit lang siya. Tapos ibibigay niya sa mga estudyante niyan. Tapos yung 45 minutes, kakadikit ng mga bata. Ma'am, mostly ng mga SPED teacher na naririnig ko dito, wala silang lesson plan. So parang ang laking alawan nun. Ewan ko sa Pilipinas, ang SPED teacher, required po ba lesson plan dyan? Dito kasi hindi. Sa amin, sir, required. Kasi papasok mo siya sa NMPED. Pero hindi detailed. Like kami, mga teachers sa amin, hindi detailed. Unlike kami na kahit papaano yung kami mga science teacher, hindi naman detailed na katulad sa Pilipinas na super detailed talaga.
may i-state ka kung ano yung activity. Pero dito yung SPED parang napaka-light lang ng lesson plan nila. Pero Super hindi required. easy. Super easy talaga. Kasi po, may mga curriculum po sila dito. Yung sarili nilang curriculum, may kasama na pong lesson plan. Pwede nyo siya i-copy-paste or print agad. Napakadali. Grades, super dali. Magpapaquiz ka, assign mo sila sa ganyan, Google Classroom, automatic na po yan doon sa iyong grade. Hindi mo na, ay ito, ganito, hayong hangad langit ba? Si ganito, basa. Bibigyan ko siya ng Ready na yung mga standards. Mat- Ito pa po, from Myra Lozano. Hi ma'am, 15 years SPED, teacher in public school with 22 units of MA in SPED. Am I qualified for interview? Yes po ma'am. Ngayon yung sabi ko kanina at least 24 units. Yung 22 units nyo, makakalusot yan kasi may bachelor kayo. Sa evaluation naman, makikita nila yung mga subjects na i-evaluate nila. Minsan, kahit hindi naman talaga siya for SPED units, makita nila yung subject description na yun, kinakount nila as SPED unit. So, okay na po ito. Pwede po yan. Okay. 15 years nabasa mo na yan. Ako din po advance mag-isip, sir. Ma'am, possible po bang ma-hire dyan ang elementary? Diyos ko, kulang na kulang sila sa teachers, mga kaguruan. Isipin nyo lang ha, 2 years ago, yung dapat na umuwi na nung nag 5 years sila, dapat uwi na sila. Kaso lang na-rehire sila dahil po sa pandemic. So, yun, mga teachers na yan, yung batch na yon. Kami last year, ako dapat umuwi na last year ng June. Dahil po na-extend, dahil sa pandemic po, pangalawang batch na ako niyan. This coming next year, that will be May, June, uwi na po kami dapat. May matatapos din 5 years or 3 years yan. So ilang batch na po? 3 batch na ng J1 teachers na nag 5 years or nag 3 years na uuwi dapat sa Pilipinas. Kaya po kayo mga kapatid, pasok na pasok po talaga kayo kung magtsatsaga lang po kayong Ito po from Rowan. talaga kayo mag-apply. Meron na daw siyang na-hire na daw siya sana sa Las Vegas. Pero dahil nasa city, takot siya doon. So, tinurn down niya Maganda ang yung- Las Vegas, pero ang i-advise ko lang po sa inyo, before you apply in Las Vegas, try nyo po munang magturo sa state or sa school na mataas ang salary dahil ang binibase po nila sa salary ng Las Vegas ay yung latest salary mo. Yun ang offer nila. Pero pwede, yes po, kung tinurn down nyo yung application na yun, pwede kayong mag-apply pa rin sa ibang states. Wala pong kaso doon. Pero it's nice to hear na nag-hire na sila ngayon ng teachers from foreign kasi usually local nandito na sa US yung hinahire nila, no? Marami, meron na, may na ako. Tsaka marami akong mga kasamahan dito na lumipat sila ng Las Vegas. Before sila lumipat ng Las Vegas, nag-Maryland muna sila kasi malaki ang offer ng Maryland. At yung Las Vegas, ang i-offer nilang sahod sa iyo ay yung latest salary mo. Kaya malaki. Tsaka Ito po. Las Vegas ha. Ito ma'am, paano ba i-identify ang level sa salary? Ma'am, at least 2 years experience sa teaching. Wala Level kayong 1 yan. masters? Level 2? Level 2 ma'am. Pag walang masters at saka yun lang teaching experience nila, level 1 lang yun, sir. And then kung 3 years, at least 3 years. Pataas, level 2. Ayan na, level 2. Level 2 na. And then level 3, kung meron po kayong master's degree, ayan, level 3 po. Ngayon, nakakalusot po ang CAR, yung mga nakapag-CAR na nakakalusot po sa PED, or I mean sa Public Education Department na magre-release ng license nyo, nakakalusot na i-level 3 na rin yan. Pero hindi lahat. So, ang sigurado, kung master's degree ka, level 3 yan. And then doon, ang salary bracket mo papasok sa pang level 3 na So, ma'am, sir, Major in A, major in supervision, administrator, am I qualified? Qualified ka, sir. Pwede lang po ba mag-bank transfer? Pwede po. Is IELTS and TOEFL required? New Mexico, Arizona, it's not necessary. But if you are planning to apply in Texas, yes, that is required. But as what I have said, kung meron kang 1 year, let passer ka, board passer ka, may lisensya ka, good outstanding ka, that is already good enough for your 1 year out of state
license, pwede kang pumunta na rito at after 3 months, pwede ka nang mag-take ng TOEFL mo. Pero pag dumaan ka talaga sa agency dyan sa Pilipinas, nire-require nila yan. So pag sinabi ng agency na, mag-TOEFL ka, mag-IELTS ka. Pag hindi ka mag-TOEFL dahil may nakapagsabi sa inyo, hindi naman pala, pwede naman pala pag doon na. Alam mo naman yung agency, di ba? So, go na kayo para mag-papel. Ito from Ma'am Raquel. Ma'am LM, teacher po ako, lahat po ng subject tinuturo po namin. Ano po kaya yung pwede ko ilagay sa resume about sa about sa mga subject na tinuturo niya? General education or lahat sa ano naman ma'am? Specify mo na lahat. Lahat na lang. Pwede po ba GCash? Yes, pwede po. Okay. Film teacher po ako lahat po. Okay. Yeah. Lahat po, i-specify nyo na po. Huwag nyo ilagay araling panlipunan. Hindi yan nila maintindihan dito. Social studies po. How about po ng mga students dyan? Okay, ganito nga po. Kaya kung pwede nyo mag 3 months leave kayo, try it. Dahil po, hindi po talaga bed of roses dito. Talagang sasabak po kayo. Talagang i-challenge kayo ng mga bata, kaya ko tong teacher na ito. Lalo na foreigner. So, may mga iba na talagang iba ang ugali, lalo na mga higher grade, middle school, lalo na middle school. Pero kinder, mga elementary, okay pa yan. Pero nasa 5th grade, 6th grade yan, medyo may sungay na yan. Kaya, Ito po, SPED major po ako ma'am, pero wala po akong teaching experience sa SPED. But I have 10 years experience teaching elementary. May chance po ba ako? yeah, just try to apply for elementary first. Then, i-work out mo yung SPED mo dahil nga pag naka-ano ka sa state certification at napasok yung SPED mo, yun, talagang may nakalagay doon na SPED ka sa certificate mo. No LP, meron po. Yan, sigurado po tong may IEP po for SPED. Yes. Kasagaran dito sa mga Filipino teachers na SPED teachers, yan ang pinoproblema nila dahil marami silang caseloads. Dahil pag hindi ka pumapalag dito, tanggap ka lang ng tanggap, marami ka talagang caseload sa IEP mo. Ito ma'am, how about science teacher po? Paano po ba ang teaching dyan? Ako po, science teacher po ako. Okay, parang katulad lang din po sa Pilipinas, pero hindi po spiral dito. So like, kung bigay sa inyo, high school po ba si ma'am? For sure, no? So kung biology, hiwa-hiwalay siya, biology, chemistry, anatomy, physiology, yan. Wala po sa ating anatomy, physiology sa high school. So dito, yan yung advanced. Pero kaya naman po, dahil ang anatomy, physiology naman, part pa rin yan ng biology. So, huwag niyong problemahin yung teaching. Walang doubt sa ating mga Filipino na kaya natin yan. Mas problemahin niyo pa yung homesick kaysa dyan sa lesson sa school. Correct. Payment po ba na $100 is good for 1 interview lang, ma'am? No, that will be good for 5 interviews, sir. For example, hindi nakapasa sa unang interview, may pag-asa pa po kayo for 4 times. Magbigay po ba? No, you're not going to give another $100. Okay, no. Ma'am, kung may driver's license nag-apply, may bibigay po bang service car? Depende lang po yan kung maswertihan kayo na meron silang ibibigay sa yung service car kasi yung iba po nag-o-offer po sila, nagbibigay po sila. Ito, do I need if I evaluate ang master's ko if 18 units pa lang? Yes po, papadagdag rin yan, units sa inyong TOR. And then kanina ma'am, may tayo? Nagtanong Ma'am, any good for 5 interviews daw po? Yeah, 5 interviews po. Pag hindi na po kayo nakapasa niyan, siguro revise your resume or tingnan nyo, mag-aral-aral kayo kung paano ang mga, manood kayo sa YouTube. Paano mag-respond sa interview, po? Ma'am, kanina may skip tayo na question. Niya advance siya advance na yung question niya. So, pwede naman, kung J1 siya, pwede na ba niyang isama yung J2? Pwede na po. Pwede niyong isama as long as sila ay, ma'am? Ang alam ko minor at least 17. Below 21 years old, pwede niyo po silang isama but make sure na meron po kayong finances po para sa kanila.
Yes, kasi gagastosan niyo Shoulder rin niyan, yan. kundi po kayo. Kaya ang advice ko po sa mga talagang gumigewang-gewang pa ang mga finances dyan, it's better if you are going to be here first and from 8 months, kung nag 8 months ka na to 1 year here at established ka na, yeah, you will be established for 8 months niyan. Kaya mo na, nakapagbayad ka ng mga loan mo niyan, makakuha ka na ng sariling bahay mo, yun, apply mo na yung iyong J2. Ang J2 po dito sa aking J1 visa sponsor, that was $700 before per applicant, per J2. Ma'am, ito mas advisable. Ano ba to? Natanong na ba to kanina? Kasi parang naulit. Mas advisable daw po ba na magturo sa rural area kaysa urban area daw po? Yes po, parang parehas lang sa atin. Kung nasa Manila ka or sa probinsya, mas less yung bata sa province. What more dito sa US, talagang less talaga. Kasi kung nasa rural or nasa urban ka, ang students mo usually is 25 to 30 students in one classroom. Ako po nasa rural area, ang estudyante ko lang po is 15 below, 15 per class. Kung lumampas man doon, umaabot ako ng 20 sa isang classroom. 20, meron akong 15, meron akong 10, mayroon din akong 5. Imagine dun sa 5 na students na yun, kung may umabsent na 2 or 3, edi meron akong kausap na 2 sa classroom. Ma'am, sir, ibig sabihin po ba yung mga nakatapos ng doctorate dito sa Pinas, level 3 po sila dyan or 4? Yes. Wala pong level 4. Po yan? Hanggang level Wala po 4 akong lang po. narinig na 4. Level 3. Saan po isi-send na account, ma'am? We will email you, ma'am. Sir, counted po ba ang experience sa State University at private senior high school? Lagay nyo lang po sa resume. Ano po ba ibig sabihin ng combo teacher? The same po ba sa multi-grade teacher? Yang combo po yan, kagaya ng aking friend na hindi pala, wag na. So, naalis siya umalis, sige, umalis na lang. Umalis siya at inoferan siya ng combo. Pag sinabing combo dito, first grade, second grade, ikaw magtuturo. Pero napaka-konti ng bata nila. Mayroon lang mga hindi aabot ng 20. At yun, nasa sila, first grade, second grade, or third grade, fourth grade, ikaw magtuturo. GHS math teacher po ako for 9 years sa public. Saan po magsisend ng resume? Email po, sir, na ipasa namin. Send po namin ulit. What advice can you give po to bring a family agad? Okay. You can bring it kung may okay kayo sa finances. Pwede din later after 8 months to 1 year. Good to know po, sir. Yale High School Science teacher po ako. Oh, good. Now, is there a format for resume? Nagsisend ako ng resume sa unang nakapag-Zoom, yung mga nakapag-Zoom. Kaso nga lang po, pag gagayahin nyo yun, lahat gagayahin nyo, lahat ng wordings. Pare-pareho kayo lahat, magtaka na. Correct. Oo. Yan din nga yung gusto ko sabihin, ma'am. Baka mag-isip sila, bakit hindi magbigay ng format? Kasi i-market mo yung sarili mo eh. So, ang dami ko nakita na magagandang resume talaga. So, I think magandang factor din na may mayroon kang unique ng style ng resume mo. Pero I would suggest na at least 1 or 2 pages lang. Tsaka yung mga emergency contact person, wag nyo na ilagay doon. Hindi na kailangan. Seminars attended, no need. Lagay nyo lang work experience nyo, yung goal nyo, tapos ano ang strength nyo, ano ang work experience nyo, email address ng inyong reference, contact number, at yun, ang education nyo. High school counted nila dito, tinatanong nila high school, college nyo, at ang graduate studies nyo. 19 year as a public school teacher. Ma-EdSped po, graduate po ako and handle children with learning disability. Master teacher presently due to pandemic, I handle regular class at present. Alin po ang i-apply ko? Pwede kayo mag-SPED, apply nyo ng SPED kasi demand po dito ang SPED teacher po talaga. At saka po mga kaguruan, huwag niyo pong isipin dyan, master teacher ako dito, master teacher 3. Pagdating dito, you are acting like you are like a master teacher. Hindi po lahat. Kasi responsibilidad mo po na matuto talaga ang bata dito dahil meron tayong tinatawag na yearly state test.
Makikita nila doon if you are a performing teacher. What's this? Next one. May kilala po ba kayong teacher na na-hire successfully through employment-based visa? Working po? Meron. Hindi ma'am, parang green card itong EB. Yeah, meron. Pero it's seldom po. Okay, Sir yung June bihira. or Ma'am June ba yan? Bihira. Lahat, parang kasi ngayon mas gusto ng employer na mag-start. Kaya nga J1 parang mas gusto nilang mag-start ka sa J1 and then i-transition sa H1B and then from H1B yun, i-green card. Meron noong 2016, may nag-hire doon sa Arizona na ano talaga, H1B na sila. Pero po, hindi po lahat. Ang mga ano lang, pag naswertihan ka lang po. What if nakapag-file ka na sa NMPED but they require you an evaluation for bachelor's degree? Bago po kayo makapag-apply sa NMPED, dapat po evaluated po ang inyong credentials. TOR, minsan naghahanap pa po ng diploma. Ayan. Ma'am and sir, is it required na ang references ko ay sa resume ay same sa mga people na nagbibigay ng recommendation letters? Yes, pwede po. Or pwedeng hindi same people. Pwede naman po. Ibig sabihin yata ma'am dito ni Ma'am Edeline, what if nakapag-file ka na, baka ma'am ang final nyo na credential before na evaluated ay master's, wala yung bachelor. Parang dapat kasama yung, parehas yun po, like ako, experience ko nung nagpa-evaluate ako, kasama na yung bachelor ko and TOR. Pero kasi pag nag-request ka sa mga school, sa university dyan sa atin, kung ano lang yung request mo, like yung masters mo na TOR, yun lang talaga ibibigay nila sa'yo. So ibukod nyo po yung request for bachelor. So pwede siyang nasa iisang envelope pag sinild nila, pero magkahiwalay po ang request nyo. I-request nyo yung bachelor and then yung masters nyo. And then kaya siguro hinahanapan kayo ng ano. Ibig sabihin to si Ma'am Edeline po, may file number na siya sa NMPED. Yun. Evaluated credentials po ang kailangan nila, hindi yung sa atin talaga galing. Ma'am, is there a possible to apply for a permanent residency? Meron po, lalo na po pag na-interview kayo at wala po kayong 2-year rule. Na yung 2-year rule po kasi makikita nyo yan sa iyong DS at saka sa iyong passport after your interview. Tapos yan, at the end of 3 years pwede ka na maghanap or pwede mo na itanong sa HR mo kung sila ba ay tumatanggap na mag-process ng iyong H1 visa. Kung hindi ka feel na yung principal, hanap-hanap ka na dito. Pag nandito ka na sa US, kaya mo na maghanap. O aling school ba ang nag-hire ng or nag-o-offer ng H1? Ano pa ito? Ma'am, answer, is it required na ang references ko ay okay? Tapos na tayo dyan. Permanent, okay. Ma'am, sir, is it required na ang referral? Tapos na yata tayo niyan. May nag-ask, Ma'am sir, ask ko po sana, ano po yung pinakamura na evaluation service po bukod sa Spantran? Depende po, magkano po ba dyan sa Spantran? Kasi alam ko ang pinakamahal na itong West, itong FCSA, Yata. ako kasi FCSA, ako mura, for me, compare sa West, nakaless ako ng 10,000 pesos. So, FCSA. Makikita nyo naman po online yan kung halimbawa mag-apply na kayo tapos mag-ano kayo sa amin. Kasi kayo po ang mag-type ng inyong mga application po lahat. Gagabay lang po kami sa inyo. Makikita nyo po talaga kung magkano ang bayad nila. At pero ang maganda kasi mamalimbawa din sa, like yung sa akin, FCSA, for America lang siya. So ang maganda naman sa West, kasi world. Pwede Canada. Pwede sa Canada, pwede sa Australia. Pwede sa ibang part ng country. Yun yung yung kaibahan nila. Okay. Ma'am and sir, is it required na references? Okay, tapos na tayo dyan. Ano po yung pinakamura? Okay, tapos na tayo dyan. If may car po ako, ano po ba ang ipapa-evaluate ko? Parehas. Wala yung bachelor and masters. Parehas nyo pong ipapa-evaluate yan. Family kung madala, tapos na tayo. 2022 po kaya, kailan ideally pwedeng magpasa po ng resume? Kung meron na po kayong pwede na kayong magpasa kasi once
we get your 100 or 5,000, we are starting to market your resume. At malay nyo, yung school pala na pinag-applyan nyo ay need na need nila ngayon. So, pwede kayo. At ang pinaka entrada talaga ng klase nila dito is August, September. So, by June or July, makakalipad na kayo. Mas na-hire po ba sa... Okay, tapos na tayo niyan. Parehas ba ipa-evaluate? Yes, parehas. Tapos na ang tanong. Tapos na mga kapatid. Oo nga. Para umuulit nga. Bumabalik sa taas mo yung ano. Kasi nag-ano sa baba. So kung wala na kayong mga katanungan, type ko ulit po yung email.com. Ito po email address po namin. If willing po kayo na mag-assist po. Ay, ito ma'am, si ma'am, may mga naka-raise yung mga hands nila. Si Ma'am Hanilyn, nakapagsalita yan kanina, sir. Nakalimutan lang i-put down. Si Marjo. Okay po, wala na po bang mga tanong mga kapatid? Ma'am, baka makalimutan nyo yung attendance, ma'am, paki-download po. Okay. Do you give background po? Background po ng school? Background po ba ng school ang ibig mong sabihin, ma'am? Ang school na teka. Anong ibig mong sabihin ng background ng school, ma'am? Yung mag-hire po sa iyo? Pwede. Kasi lahat ng mga schools dito may sarili po silang website. Pwede nyo na po siyang i-research. Okay, maraming salamat po sa inyo sa lahat po at nasa inyo na po ang desisyon ninyo. May pahabol na tanong po, sir. Thank you, Ma'am Lisa. Evaluate ang masters at bachelor. Magkaiba po ba ng bayad yun kung sa West po evaluate? Depende po sa, kasi mag-i-email naman kayo, mag-uusap kayo nung evaluators. So, sasabihin nyo po yan, then sasabihin nyo. Bye-bye, Ma'am Rowena. Pero pwede pong sabayan, Ma'am Raquel. Sabay po yan, and then siya po ibibigay naman nila sa inyo yung, yung prices po niyan. Opo, makikita nyo po. Kita nyo yan bago kayo magbayad. Okay, bye-bye po sa lahat at bahala na po kayong mag-decide. Bye-bye. Dalawa yung yung si Mira, yung nag-question sa'yo. Sabi ko, attend ka para maliwanag. Opo, sana naliwanagan po kayo. Yung try nyo lang mag-apply. Next, kasi ako, na-interview ako by April, Thank you, ma'am. July. So, ilang months lang talaga. Ma'am, Ma'am Iris, nagpasa po ako ng Gmail, ma'am, account. Ma'am, ito po ba pag nagpasa kami ng resume for November, December, start na po yung marketing? Once po, ma'am, na matanggap po namin yung payment nyo, start po agad po. Kukontakin po namin kayo para mag-meet tayo dito sa Zoom, one-on-one. Sige, sige. Apply po kayo. Okay, thank you. Thank you po. Thanks, Ma'am James and Sir Ariel. Thank you. You're welcome po. Good luck po mga ma'am and sir. Ingat Good kayo luck. dyan and hope to see you soon. Charot. Yes, amen. Kaya yan, amen. kaya. Yes. Thank you po, Ma'am Amor and Sir Ariel. Salamat din po. Thank you po. Ma'am Amor. Hello po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, can we chat you or can you PM you kung meron pa po kaming mga queries po, ma'am and sir? Yes, ma'am. Or Okay. mas maganda po email, ma'am. Okay po. Sige. Po natatabunan. Ma'am, God bless po. God bless po. Salamat din po sa inyong lahat. Salamat po. Na-download nyo po. Natin, Nag-recording after. para pag may nagtanong, makikita natin kung naka-attend ba or what. Oo po. Yeah. Ma'am, yung email po, hindi ko po makita. Ate ka po. Ito po. Ano po ng email, ma'am?
Sige po. Ayan. Ayan po, ma'am. Okay. Thank you po ulit. Yes po. Salamat din po. Bye-bye. Bye-bye. Good morning. Oh, morning na po dito. Ay, Marami Ma'am pa- Amor. Hello po. Twice na po akong umattend. Oh. Ano ma'am, pag decided po kayo ma'am, go na po ma'am kasi po mas maganda rin po kasi na mapasabay kayo namin sa iba. Kasi pag nagma-market po kami, apply muna namin online tapos lahat-lahat isasama na po namin yung resume nyo. So, marami kayong magpagpipilian kung marami kayong kasabayan po. Ma'am Ed, Okay. Ma'am Edeline, pwede kayo magtanong kay ma'am kasi si ma'am po ay elementary teacher. Mas expert po siya sa elementary kaysa sa akin. Okay, sir. Salamat. Ayan na, ma'am, tanong na kayo kung may question pa kayong ano. Baka hindi ko na ano. Ay, hindi. Yung ano, sir, yung sa evaluate. Kung hindi pa ako nagpa-evaluate, di ba kasi magpapa-evaluate ulit ako niyan for my bachelor's degree. So, pwede na bang mag-submit ng resume and letter of intent even though hindi ka pa nakapag-evaluate? Yes po. Okay. Pangin ko na muna yun. Mas di ba maganda kasi pag may offer letter na. para may send na. Opo. Mama More. Tanong ko Mama, lang. Mama, more excuse. Yung sabi ko sa inyo, attend ako ng meeting. Aha. Ay, may meeting ka na? Pero dito lang ako ha. Oh, sige. Mama More, tanong ko nga ma'am. Oh, sige po ma'am. Na-evaluate na kasi ako sa ACE last March, April, May dumating yung evaluation ko. Oh, May maganda na. lapses ba yun? May duration ba yun? May makikita ka doon ma'am sa baba. Tingnan mo. Titingnan ko ulit. Bago lang yun. Pwede pa yun ma'am. Huwag nyo lang pong kailangan po may kopya kayo na nakaseld pa. Or ngayon kasi online na rin. Pwede Pwede siya ma'am. iscan nyo na lang po. Nasa agency ko. Doon nakapasa sa agency ko. Tapos binigyan lang niya ako ng kopya na na-evaluate na siya. Ganito na lang ma'am. Pag halimbawa po may mabigyan na kayo ng job offer po ma'am, pwede sabihin sa agency. Kasi ang agency mayroon na rin po silang mga G1 sponsors. Ito po, job offer na po ako sa schools nito. At pwede na sila pong kumontak niyan sa school niyo po. Ganon. Oo nga kasi naandun ako. Ano kaya na binayad ko doon? Diyos ko, nagbayad kayo sa agency. Diyos ko naman. Hindi, yung kwan lang, katong evaluation lang ba? Okay lang po yun ma'am. Kasi kailangan mo rin po talaga yun. Pero ba't Hindi naman ako nagbayad sa agency for evaluation lang. Kasi in emergency niya ako kasi may naghanap ng Spanish teacher. And then, ewan ko anong nangyari. Yung inuna yata nila yung mga dating aplikante na hindi pa nakaalis last year, sila ang inuna, tapos kami ngayon wala. So ma'am, pag sinabing marunong po ba kayo ng Spanish po? Instructor ako sa college ng Spanish. Just make sure ma'am na meron po kayong credentials po doon. Ay, wala ako. Kung marunong po kayo at wala po sa inyong certificate yan na may Wala. kayo yan, Hindi ko na isasali yun sa resume ko, hindi na. pwede mong ilagay pero dapat po mas maganda pag may papel po kayo. Meron naman po kasi nakalagay doon ma'am na anong language po ang kaya nyo. Tulad Ginagamit. ng Mandarin, hindi ko na rin siya. Pwede mo ilagay pero mas maganda rin kasi sana pag meron po kayong credentials niyan. Yun lang. Oo, wala naman ako noon na hindi naman ako. Pero meron tayo, 'di ba, sa batch sa elementary natin may units ng Spanish na 6 units yata 'yun. Sa akin kasi wala eh. Nag-aral po ako dito. Kasi bago kayo kami kasi may Spanish pa kami noon. Oo. So nakalagay sa TOR ko.
Kasi dito ma'am, masasabi nila na TESOL endorse po yung certificate kung nakapagtapos kayo po ng 36 units po sa TESOL endorse. Pag may papel po. Anong certificate ang kailangan? Pwede sa mga ano lang, sa training center? From college po ma'am, tingnan natin kung i-honor ng training center po. Sa college, wala naman. Part of curriculum namin noon yun yung Spanish. Kasi dito ma'am, yung TESOL endorse, nung nag-apply po ako ng certificate, dinagdag ko po sa aking sa teaching certificate po. Ng transcript. Tapos, nag-aral din ako ng Spanish 1 and Spanish 2. Bukod yun sa mga subjects ha. Bukod So aside from the curriculum, talagang nag-aral ka. Diyan na sa New Mexico. Yes ma'am, sa university po dito. Okay. Sabi, hindi pwedeng mag-aral ang J1 visa. Hindi ako nagsabi. Kasi mayroong na sino ba nagsabi sa akin? Talagang hindi po pwede ang J1 na mag-aral, na mag-student. Bawal po. Pero kasi ako, na-offeran ako ng scholarship. Ang bayad namin ng isang, is 2,000 isang semester, $2,000. Kung that's good for additional growth kasi yun. Kaya nag-o-offer sila. Maganda yan. Ginagrab ko po yun. Pero hindi ako nagsabi sa akin J1 sponsor, ma'am. Sige, di ba, yun na lang sa elementary na, ayun na lang sa, sa service na ilalagay ko pa ba yung, mayroon kasing tinatanong doon, yung previous work as, naging kasi ako, naging head teacher sa public, tapos vice principal sa private, and prefix of discipline. Pwede ba yun? Pwede nyo ma'am, tapos one school mo na lang siya kung meron na po kayong napakarami na po ng mga experiences nyo po, ilagay nyo lang po yung school na yun. Tapos pag i-consolidate nyo na lang po kung anong duties nyo po. Bullet ko na lang siya, parang ganon. Sige. Thank you. Minamadali na ako. Okay lang po. Sige. Okay, kung wala na pong katanungan. Patulong naman kay Mira. Si Mira, kung anong maitulong mo. Kasi kami nagkukwentuhan kami yan. Sabi ko, yan yung friend ko, si Ma'am Amor, baka makatulong sa'yo. Si Mira. Madali lang po talaga. Once na may job offer na po kayo talaga, ma'am, ang bilis na po talaga ng process, ma'am. Napakabilis na po. Sige. Sana naman maka-interview ako. Mabigyan lang kayo po ng job offer. Swerte na po kayo. Yung nagbanggit dito na may mga job offer na sila, sayang. Sana. Ang dami kaya ma'am, di ba nire-refer ko sa iyo noon, sabi ko kausapin ka kung makatulog ka. Ang dami. 5 yata yung teacher na sa akin. Ang dami nilang job offer. Wala mang nagsabi, ma'am? Sabi ko, kontakin ka Baka busy po. Oo. Okay po. Matulog na kayo. Anong oras na po dyan? Thank you. Okay, salamat din sa pag-attend. Thank you, Ma'am Amor. Thank you po. Okay. Or to a one-on-one Save ko lang muna, sir.